Hello po. Katatapos lang nating pinanood itong TRICOM hearings at talagang very excited tayo dito dahil maraming mga sikat na vloggers ang invited sa nasabing TRICOM hearings. So last year, naging familiar tayo dito sa Quadcom hearings. Kaya ngayon naman na TRICOM dahil tatlo na lang yung committee na bumubuo ng nasabing hearings. Okay. Ngayon, natatawa nga tayo dahil yung mga napapanood natin ng mga DDE sa vloggers na sinasabing maisog, ang ibig sabihin ay matapang, ay as if kanya-kanyang tago. Okay, so hindi sila mahagilat. Ngunit ayon sa ulat, sila ay pinadala ng Shoko sa order. So ang ibig sabihin na yan ay sila ay pipilitin na umaten sa nasabing hearings. Although mayroon tayong narinig na baka pwede rin yatang virtual. Okay. At saka hindi rin natin alam yung posibleng mangyayari dahil ayon din sa narinig natin, sila ay nag-file ng petition sa Supreme Court with regards doon sa invitation sa kanila sa nasabing hearings. Ngayon, sabi ko nga very excited tayo dahil maraming mga vloggers ang invited, ano? Ngunit sinasabi nila na tatlo lang yung umatin. So ang ibig sabihin, nasip tatlo talaga lang yung matapang o maisog. Ang isa dyan ay itong si Attorney Insurrecto. Lagi nating pinapanood ang vlog nito, no? Dahil based analysis natin, assessment, talagang very knowledgeable ang taong ito. Lalo na sa history. Okay, kaya believe din tayo dito, ano. Yung mga vlogs niya beforehand, several days ago, sabi naman niya na talagang pupunta siya para kung sakaling may parang gipitin siya or whatever, then sagutin niya, no? Hindi siya takot. Okay? So, ganito yung mga tao na dapat nating suportahan. So, yan ay opinion lang natin, ano? Okay. Ang nakita kong very exciting doon ay yung batuhan ng argumento nitong si Congressman Marcolita at saka itong si Attorney Insurrecto. Although talagang as if pinipersonal ni Congressman Marcolita itong si Insurrecto. Pagkatapos nakuha naman natin na very humble itong si Attorney Insurrecto. Very respectful. Sa nakikita natin, yung the fact na hindi siya sasagot agad ay hindi naman sinasabi na yun na siya ay very weak, ano. Kasi ang analysis ko, talagang tinitignan niya maigi yung mga information or facts na tinatanong sa kanya.
Although sinasabi ko nga talagang talagang pinipersonal siya itong si Congressman Marcolita. Ngayon, ang isang doon, term na nag-stand out ay itong sinasabi ni Congressman Marcolita na siya ay ayon sa kanya, sinabi daw ni Attorney Insurrecto na nilinlang niya ang mga taong bayan. Okay? Kaya tinatanong niya, ano yung instant na kung bakit na sabi niya na nilinlang niya ang mga taong bayan. Ito lang naman ang nakikita natin, ano? Kung alimbawa tayo si Attorney Insurrecto, sabihin ko na, okay, talagang nilinlang mo yung mga taong bayan. Okay, tignan mo, during INC Peace Rally, tignan mo yung rally na yan ay dapat ay peace rally. Ngunit anong ginawa nitong si Congressman Marcolita? Ginawa niyang political rally. So, ang ibig sabihin niyan talaga, nalinlang yung mga tao dahil ang expectation nila with that rally, yung yung reconciliation, yung pagkakaibigan, pagkakaisa, etc., etc. Ngunit instead, ang naging result ay yung divisiveness. Okay? Yung awayan. Kasi puro pagkuhan sa government, puro criticism about the government, yung maliwanag naman, ano? Okay, kaya yan. In fact, ito yung nakikita ko dito kay Congressman Marcolita. Sa mga hearings, sa mga investigation, and so on, parang siya ang naging ugat ng kaguluhan. Hindi ko makakalimutan yung pag-abogado niya dito kay Vice President. Kasi ang decision ng Senate ay tapyasan at saka House of Representatives at saka Senate ay tapyasan yung kanyang budget. Okay? Ngayon, on defense agad sinabi na by tradition dapat wala nang question about the budget of the office of the President as well as the office of the Vice President. Okay, so sabi natin that is by tradition. Ngunit ang mga bagay-bagay, nagbabago yan. Why? Kasi halimbawa, nung unang panahon, matino yung mga leaders natin, so talagang pwedeng automatic. Ngayon, in the case of the office of the Vice President, kung saan ang daming mga anomalya, ang daming mga unexplained na expenses, misuse of funds, etc., etc. So, nararapat lang naman na i-question o tanungin kung whatever, no? O kaya kung hindi explain, di tapyasin. So, okay lang naman yun. Ngunit, siyempre, on the rescue itong si Juan. Kaya nga, sa tingin ko talaga dito, siya yung isa sa mga nagiging ugat ng kaguluhan sa mga pati forum, kasi yung INC nagdulot din ng kaguluhan, although in a little small scale. So ganon yung nakikita natin. Okay? Kaya yon ang kung sakali ang natin. Although, yan, talagang very respectful, very humble itong si Attorney
ah, insurrecto. Ngayon, itong isang issue na nakikita ko, itong si Marcolita, hindi pala siya member ng ini committee na bumubuo ng TRICOM, So, bakit para siya yung bida doon? In fact, nag-move siya na dapat ma-contempt itong si Attorney Insurrecto. Dapat i-contempt siya. Ngunit, fortunately, dito kay Attorney Insurrecto, this was not approved by the body. Although hindi natin alam kung ano yung susunod na hakbang with regards to that dahil nasabi rin nila na pag-uusapan ang issue na yan later on. Okay? Kaya dapat kung sana itong mga congressman natin, kung hindi sila member ng committee na gumagawa ng whatever investigation hearings, pag silang magpabida, dapat yung mga bida, yung mga members lang, Kasi siyempre, sa pagkalam ko, may kanya-kanyang naman yan, May kanya-kanyang areas of responsibility, may kanya-kanyang specialization, may kanya-kanyang concentration, etc. Okay. Kaya yon ang nakita natin dyan. Kaya kung titignan natin, sino ang napahiya doon? Napahiya itong si Marcolita dahil yung kanyang move to contempt itong si Attorney Insurrecto ay hindi approve ng body. At saka one more thing is talagang pinipersonal na siya, Pinipersonal ni Congressman Marcolita itong si Attorney Insurrecto. Okay. Ngayon, ang masasabi natin, dapat suportahan natin yung mga ganitong ori ng leaders o future leaders dahil tatakbo yan as sa isang party list. Yan, tulad ni Attorney Insurrecto. Wag nating iboto yung mga candidates na nagiging cause ng gulo sa ating bansa. Okay, sana tayong mga Pilipino, let us move forward, Magbago na tayo. Suportahan natin yung mga leaders, kahit na hindi kilala, basta alam natin na ang kanilang loyalty ay sa bayan. Sigurado ako, ang loyalty nitong si Marcolita, hindi naman sa bayan, kundi sa mga Duterte. So, yan ang opinion ko, yan ang nakikita ko. Kaya ang mga ganitong mga candidates, wag natin silang suportahan, wag natin silang iboto. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.